Good morning, good afternoon, good evening. Kamusta po kayo? Kaya ano po tayo ha, may share lang po ako sa inyo. Kasi pag-usapan po natin yung ano po ng Duterte. No? Um, PDP laban. Yan. Nakikita nyo na po ba? Okay. Yan ha. Ano po natin yan, no? O, pag-uusapan po natin yan today. Magandang araw mga kababayan. Ito po ang si #WalkWithLan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung PDP laban, ang partido ng tapang at malasakit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon, ipapakilala natin sa inyo ang kompletong 10 senatoriables na lalaban para sa bayan sa darating na 2025 elections. No, handa na ba kayong marinig ang kanilang mga kwento? Tara, simulan na natin. Okay? Umpisa natin kay kay Senator Bongo, no? Ayan, si Senator Bongo. Una si Senator Bongo, mga kababayan, numero 1 nasa puso ng masa. Siya ang utak sa likod ng malasakit centers, tunay na malasakit sa mahihirap. Kasama niya si Senator Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na walang takot sa krimen. Siya ang magpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Susunod si Ipe Salvador, ang action star na ngayon ay lalaban para sa masa, kilala sa pelikula pero mas kilala na sa puso ng mga Pilipino. At si Congressman Rodante Marcoleta, ang abogado na palaban sa Kongreso, laging ipinaglalaban ang katotohanan at ang Duterte legacy. Huwag nating kalimutan si Atty. Vicky Rodriguez, dating Executive Secretary na ngayon ay nangunguna sa laban kontra korupsyon. Kasama niya si Pastor Apollo Kibuloy, ang boses ng mga hinamak na handang magsilbi kahit sa gitna ng kontrobersiya. At narito na si Atty. J.V. Hinlo, ang abogado mula sa Davao, na lalaban para sa hustisya sa bawat Pilipino. Si Atty. Jimmy Bondok, dating mga awit na ngayon ay magpapalakas ang boses ng kabataan at kultura. At si Atty. Raul Lambino, ang eksperto sa ekonomiya na magtutulak ng federalismo at kaunlaran. At ang pinakahuli pero hindi pa huli sa laban, si Dr. Richard Mata, doktor ng mga bata, eksperto sa kalusugan at tagapagtaguyod ng digital empowerment. Siya magdadala ng bagong pag-asa sa transparent na pamahalaan. Mga kababayan, ito ang 10 mandirigma ng PDP laban, 10 boses na magpapalakas sa Senado, magtatanggol kay Vice President Sara Duterte at magpapatuloy ng laban ni Tatay Digong. Kaya sa Mayo 12, 2025, iboto natin sila. Straight PDP laban, walang iwanan, lahat panalo. Kaya ano pang iniintay natin? Sumigaw tayo ha, PDP laban para sa bayan. Abangan ang mga susunod na updates sa rankings hanggang March 2025. Sino kaya ang tatago sa March 12? Subaybayan natin mga kababayan. No? Pero tingnan muna natin to ha. Okay, tingnan po natin tingnan niyo po ha, umpisa po natin kay Bongo, no? Noong December 2024, ay number 3 siya, no? January 2025 ay number 2, no? February 2025, number 1 na po siya, no? Ang projection natin sa March 2025 ay ngayong na to, any week from now, baka lumabas na yan, baka talagang mag-number 1 na yan, ang tuluyan, no? Talagang pataas po ang trajectory, no? Si De La Rosa naman, Bato De La Rosa, nag-umpisa number 11, number 10, number 5, sa March 4 ay number 4 yan, okay? Ayan, si Senator po yan, re-electionist, PNP, ex-PNP chief, Bucor chief, architect of Oplang Tokhang, tough on crime advocate naman yan, no? Si Salvador Ipe Salvador, Philip, no? Nung number 21, number 21, number 18, number 16. So ibig sabihin, baka po yan, talagang mag-ano po talaga yan. Papasok po yan, no? Baka pumasok yan, number 16. Kasi mag-April pa, tapos Mayo. Baka biglang mag-12, 10 yan si P. Salvador, no? Maniwala kayo. Marcoleta Rodante, number 24, 23, 21. Tapos baka mag-19, papasok din po yan, no? Okay, sa GIP Party List Representative yan si Marcoleta. Yes, candidate po yan, lawyer known for defending Duterte policies in Congress. Atty. Vic Rodriguez, no, dating Executive Secretary. Marcos former ally turned critic, Duterte loyalist.
no? Medyo mababa si Attorney Vic, no? Malay naman natin, di ba? Paano natin? Si Pastor Apollo Kibuloy, number 30, 28, 26, 24. Pataas po sila lahat, no? Pero baka kulangin, no? Pastor po yan, independent guest candidate, KOJC leader, controversial figure with Duterte ties, no? Ayan. Kaya lang, nakakulong po Hindlo, no? Abogado po yan. 27, 25, lawyer down base legal counsel, focuses on justice and local governance. Si Bondok po, abogado po din yan. Number 28, na-expect po natin na baka pumasok si Attorney Bondok, ha? Okay, lawyer po yan, singer, former OPM artist, advocates for youth and cultural issues. Attorney Lambino, no? Medyo alanganin, pero malay mo naman, excessa administrator po yan, pushes economic reform and federalism. Si Richard Mate po, pediatrician and doktor po yan. Talagang ang ano po niya, ang trends po natin dito, si Go Bato lead due to incumbency and Duterte's endorsement. Si Salvador, Marcoleta, and Rodriguez gain steadily. Si Bondok din, kasama din po dyan, no? Pero talagang limited lang po kasi yung campaign exposure nila, no? Si Matas naman sa late addition, start 30, reflecting his emerging profile but limited initial recognition. Ang hirap po din kasing i-rank, no? Pero malay mo naman, ito po okay, si Go, talaga mag-maintain po yan ng number 1. Si Bato, magna-number 4 po yan. No? Salvador, aakyat yan. No? Marcoleta, baka manalo yan. Rodriguez, Tibuloy, Hinlo, alanganin. Pero malay naman natin, no? Si Bondok, ay nako, medyo, pero papasok yan. Si Lambino, Mata, medyo So, ang tingin natin dito, ito pa, baka lang po to. Okay, okay, si si tawag dito, ang papasok dyan, Go, Bato, Salvador, Marcoleta, Rodriguez, okay, Bondok. At most 6 po, no? So, sana, pero tulungan po natin sila, ha? Okay, pati Lambino, no? Lambino po, no? Ito yung mga dati nilang posisyon, no? Bongo, Ronald De La Rosa, re-electionist po yan, Ipi Salvador, aktor, Marcoleta, abogado, Sagip Party List, Vic Rodriguez, abogado, dating executive secretary, Apollo Kibuloy, pastor po yan, JB Hinlo, abogado, Jimmy Bondok, abogado, kumakanta, singer po. Raul Lambino, dating SESA administrator yan, at abogado po, no? Ayan. Okay? Sige po, ha? Dali lang po. I-ano ko na. Okay, sige pa. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Hanggang sa muli.